Ito na naman tayo sa actual muli mga idol. Papakita ko lang muli sa inyo yung lantern na nakatayong ganyan. Basta ang mga mahalaga guys, yung bulaklak ay nasa sentro, nakadikit. At siyempre kasama yung dahon at saka yung puti na ito. Mga idol, hindi rin kasi siya pwedeng nakatayo lagi. Kasi madideform ang paa nito. Katulad nito, mababali siya habang nakatayo ng matagal. Kasi ang mga cartolina ngayon, ay mga maninipis na lang, hindi katulad nung araw ang kakapal. So, siyempre pag natapos natin to totally, ihahang naman to, hindi naman siya habang buhay na nakatayo. So, habang gagawin natin yung kardagang palamuti na sinasabi ko, itataob muna natin siya ng ganito. Baka naman kasi, mga bali ang mga paa ng lantern natin, hindi pa natapos, sira na. Hindi, joke lang. Mayroon akong bond paper dito guys. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginupit kasi madali lang naman. Basta ang mahalaga, ganito lang kalaki ang lapad. Kasi ito yung sinasabi kong karagdagang palamuti. Ito kasi ang ilagay natin dito sa mga dugtong. Para hindi naman obvious na obvious yung dugtong natin, mga idol. Pero puputulin ko to kasi sobrang haba guys. At dagdagan pa ng konting design. Para naman gumanda-ganda ng konti habang nasa gitna siya. Ganito mga idol. Puputulin ko to kasi sobrang haba. Ganyan. Tapos, tutupiin natin para hindi tayo matagalan. Tayo muna natin ng konti. Tapos, ganyan. Tutupiin pa rin mga idol, ganyan. Para hindi tayo matatagalan paglagay ng design. Kailangan pantay. Tapos, gugupitan lang natin ng ganito, guys. Medyo mabusisi nga. Tapos ito sa dulo, since may tupi na dyan, kanya na lang. Tapos bulat-bulatin natin. Guys, kung makita nyo, hindi talaga siya perfect kasi mano-mano lang yung gunting na ginamit ko. Pero kung alam ko may gunting na parang may design na siya, may ngipin, pwede yata yun. Kaso wala naman akong ganon. Well anyway, pwede naman yung ganito. Kasi yung sa gitna, tatakpan pa rin yan. Meron pa rin ilalagay dyan pag nandoon na siya. Nandito na sa lantern. Mga idol, bond paper ang pinili ko. Kasi medyo makapal siya. Hindi katulad ng Japanese paper or crepe paper. Once na mabasa na siya ng glue, mangungupa siya. Kaya papangit siya tignan dito sa lantern. Kaya ito, makapal siya. Pag nilagay mo ng glue, hindi siya nababago. Ganun pa rin siya. Napaka-defensive ko guys, no? Hindi, sinasabi ko lang kasi para maganda naman yung resulta. So, ganito na to mga idol sa lalagyan natin ng glue. Glue lang mga idol kasi kapag yung glue stick, pwedeng matanggal siya. Bagay lang yun sa sa mga petals. Tapos mga idol, ganito. Kailangan mag-laps siya ng konti, kasi pangit naman kung hanggang lang. Hanggang dyan lang banda. Mag-overlap siya ng konti. Okay. Ganyan mga idol. And then, mayroon pa tayong ilagay dito sa gitna. Ito guys, may ginawa akong star. Pero sorry, 4 lang to. Dapat 5, 5 ganito. Pero ito lang ang alam ko. Pero bali, guide lang to. Tinutupi-tupi ko lang to na ganito para may guide ako. Pag gagawin ko na itong palaka, ito yun. Okay.
Bali mga idol, ito yung palara. Bali tutupiin lang natin. Tutupiin natin ng ganito. Ito lang sinabi ko, yung isa kanina, guide lang yon, ganyan lang. Kasi pag damihan pa ng tupian, mag-iba na yung form niya. Marami na siyang, parang marami na siyang paa, hindi na siya star. Kailangan lahat ay may guide para isa lang yung size. Kasi magkaiba-iba yung size. Katulad ng mga sinabi ko dati, pag magkaiba-iba yung size, pangit naman din tingnan. Kasi lahat ng mga in-between, lalagyan natin nito. Yan guys. Tapos buklatin. Ayan na siya. Pwede na natin idikit doon sa gitna. Lagyan ng glue na naman. Ito bali guys, mga idol, parang karagdagan na simbolo ng Christmas. Aside of having ng lantern lang, eh meron pa tayong star. It's up sa inyo kung paano niyo ilagay. Sa akin gusto ko nakaganito siya. Ganyan mga idol. At least tatakpan natin yung kaunti, yung gitna. Natatakpan pa ng star. Yan mga idol, may dinagdag akong ginupit na ganito ka, linipis, kaliliit na mga palara para idagdag ko dun sa star para gumanda-ganda naman yung star natin. Tapos ito, syempre, lalagyan pa rin ng pantikit. Actually, may isa na akong nilagay doon. Medyo mabusisi lang ito mga idol kasi sobrang nipis. Ayan lang. Ganyan, idol, mga idol. Bali, ganyan ang itsura niya mga guys, no? Mga idol. Nasa in between ng mga bulaklak siya nakalagay. Lahat ng may dugtong ay may nakalagay na ganun. Yan mga idol. Tapos na yung mga star sa bawat mga dugtong niya. Ayan, papakita ko sa inyo. So, makikita nyo in between sa mga bulaklak. Ayan. Ayan. At saka, yung mga ribiti, tapos na din yung mga nilagay ko sa mga bawat dugtong. Ayan. Ayan. Pati dito sa baba, sa may kutan niya. Ayan. Tapos pati din dito sa may bibig niya, mga idol, oh. Yan. Kasi kailangan lagyan din lahat para pantay naman. So kung itayo natin, yan ang itsura niya. Ito. Yan. Hindi ganong isang side lang ang makita mga idol. Yan, bulaklak. Nakayan yung star. Kasi nga, hindi siya pwedeng itayo na matagal. Kasi, baka, mga pila yung mga paan niya. Hindi, joke lang. Hindi nga totoo mga idol. Kasi hindi naman habang buhay na itatayo siya. Ihang naman natin siya pag i-display na. Ito mga idol, may palara ako na ginupit na ganito lang kalaki. Kasi, babalutin natin yung, ito yung mga dulo nito. Para gumanda naman tingnan. Ito, lalagyan natin ng glue pa rin. Tapos, ganito lang mga idol. Para kahit pa paano, may dekorasyon din siya. Hindi yung ordinary lang siya na matulis. Diba? Bali, ito na mga idol. Tapos nadikitan ng palara ang lahat na matutulis na part nitong lantern. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan.
pati dito sa puwitan niya. Bali, isa lang ang pinakita ko guys kung paano balutin, kasi paulit-ulit lang naman ang proseso at simple lang naman gawin, basta ang mahalaga isang size lang ang palaran nyo. Yan, tayo muna natin siya mga idol para makita nyo. Yan, balikan nyo na itsura niya. At siguro guys, hanggang dito lang muna sa session na to. Salamat sa panonood mga idol, mga karyos, and see you in my next video.